Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers, Blessed New Year sa'yo. Ito yung year 2025 reading mo. Ito yung pinaka-summary ng year 2025 mo. Ano yung mga ganap, mga dapat malaman. Maraming salamat Sagittarius, no? Sa patuloy mong pagsubaybay. Grateful ako. Sa mga malaking tulong yung mga nag-like, follow, subscribe, mga palaging sumusubaybay sa readings, nag-share ng mga readings, nagawin ng private reading, subscription, membership, pati na rin yung mga nagsisend ng stars, super thanks, and then yung mga hindi nag-skip ng ating mga ads. So, tignan na natin. Private reading, tignan nyo na lang yung mga detalye sa description or sa pinakadulo sa mga interesado. Nandyan lahat ng details, pati link. Okay? Kuha tayong dalawang cards dito, which is yung main theme mo for 2025. Kumbaga dito ito yung mga highlights, no? So, meron kang career at saka wealth. Wow. May kasaganaan dito, pwedeng maraming kita, stable yung financial, ganun din yung career mo. May mga matters regarding your career, no? Hindi ko alam kung mga level up to, pero sige. Silipin natin. Kumbaga yan yung mga main na ganap sa iyo, mga may kinalaman sa career, sa kaperahan, sa negosyo mo siguro kung meron kang business, or sa financial, no? Ay, ng iba pang cards dyan. Meron kang full moon in Sagittarius dito, sabi look at the bigger picture. Tapos meron ka ring brown bear spirit, take time out. Parang yung kay Libra lang din yata ito. Kuha pa tayo ibang cards. Okay. Etong mga bear, sila yung nag-hibernate, alam ko eh. So, kung galing ka sa period ng hibernation, pagiging inactive, etong year 2024, ngayon, itong year 2025 mo is pagiging active uli. Back on track ka na. Ayan makakalabas-labas ka na eh. Baka kailangan mo rin ng time out sa sarili mo, break, bakasyon, yung tipong lumabas-labas ka man lang, mag-enjoy, bigyan mo ng oras sarili mo. Okay? Ano pa? So, nakikita ko mas clear mas magiging clear yung vision mo ngayong 2025. May explore mo lahat ng possibilities. Or baka may mga matters na kailangan mo i-assess or i-evaluate ng maayos sa Sagittarius note. Kasi dito tignan mo yung kabuuang eksena eh. Okay, tignan mo yung bigger picture. No? Pwedeng itong bagong perspective para sa inyong 2025. Ayan. Siguro ito yung indication na may mga sitwasyon na pwede kang ma-distract. Oo. So, iwasan may mga distractions. Kailangan etong 2025, nakikita ko siguro mas confident ka. At saka, explore mo yung ibang possibilities. Hindi ka lang dapat maging fixated sa isang specific na area lang ng sitwasyon na to. Sabi nga tignan mo yung kabuuan eh. Okay, so bago ka siguro mag-take action, mag-make ng decision, paano siya, yung
kumbaga yung pinaka-overall na scenario, paano ko ba? Suriin mong mabuti. Yan, suriin mong mabuti. Kasi baka may tendency nga na magkaroon ka ng parang distractions and pwedeng may mga bagay na makaligtaan ka lang, ma-overlook pagdating dito sa sitwasyon na to. Sinasabi ng full moon in Sagittarius. So, look at the bigger picture. Okay? Tignan mo rin yung mga ibang possibilities, yung pros and cons, good sides. Kahit sabihin mo, halimbawa, in a negative situation, tignan mo yung mga good side nung sitwasyon na yun. Despite na negative yung sitwasyon. Ewan ko kung nagme-make sense yung sinasabi ko. Okay, so itong take time out nga, ito na nga yun, tapos na yung period ng pagiging inactive or hibernation. So nakikita ko, mas productive ka, mas active ka ngayong 2025, mas outgoing ka siguro, mas magkakaroon ka ng time or bibigyan mo yung time na makalabas-labas ka, no? Ito yun. Makapag-relax man lang, makapag-unwind, makapag-explore. Meron ka ring sexuality card dito. Existing relationships could find a new passion and heightened sexual attack. So, pwedeng maraming mga ganitong bagay sa iyo ngayong 2025, mga matters na regarding sa ganito. Physical, ano? Kung ano man itong mga existing relationship mo, lalong-lalo na ngayong 2025, merong new passion, tsaka mas heightened yung mga sexual attraction, no? Sabi ko nga, let's get physical tong card mo. Yung iba dito, may mga opportunity na dadaan sa inyo kung naghahanap kayo ng makakasama sa buhay, mapapangasawa, or kung balak nyong mag-start ng family, gumawa ng baby. Lalong-lalo na kung single kayo, malakas yung energy nitong mga sexual chorba, magka-baby, magpamilya, kasal, ayan. Sabi dito, mag-ingat ka daw sa temptation na pwedeng ikapahamak mo dahil lang dito sa pagiging sexual mo or ewan. Oo, tsaka may good news pagdating sa mga bata o sa anak mo specific or kung sino man yung mga batang henerasyon dyan sa paligid mo, sa pamilya ninyo. Personal riches, wow! So, merong mga small and big success na paparating sa'yo. Mauuna na muna itong mga cute-cute na success, yung maliliit, pero masusundan yan ng bigger successes. Finances, mag-i-improve pagdating sa kaperahan mo. Umiwas ka doon sa mga easy money, get rich schemes, yun yung advice sa iyo. Swerte, ayan, nakita na natin yung beetle card, no? Sagittarius, magiging maswerte overall itong taon ng 2025 para sa iyo. Ayan na nga yung matitinding passion. Mainit na mainit, Sagittarius, ang 2025 mo. Pagdating sa SEX, mga ganyang connection, mga physical, tsuktsakan, chorba. Meron ding mga strong emotions dito, pwedeng love, hate, or kung ano man itong mga nakakatupok na emosyon mainit Fire ayan passionate, love or hate. So, may matinding passion, emotions, mga pagnanasa, mga physical. Handshake, may makikilala ka. Ito, o baka mga chatmate mo to, mga, ewan ko, pen pal mo, uso pa ba yun? Pwede rin namang hindi romantic, basta meron kang mamimit. At itong person na to is magiging importante siya sa'yo. Okay? So, tignan naman natin yung iyong love life. Ano yung pinaka-summary ng love life mo ngayong 2025? Pwedeng energy mo yung makukuha dito ng cards or energy ng person mo, ha?
Swerte talaga kasi ang daming kita, oh. O baka iba sa inyo may increase pa. O baka promotion pa. Or mga bagong projects. Or malakas yung tubo ninyo, benta ninyo, kung sa sales kayo. Okay? Swerte eh. Swerte ang kabuuan ng 2025 pagdating sa pera sa'yo, maluwag. Maluwag siya. Sa love life mo ang sisilipin natin. Ay! Sa love life mo alat kasi may third party, may umaaligid nga na temptation, di ba dito sa sexual physical kanina lumilitaw na very passionate. So yan. Sino kaya sa inyo yan? Pero basta, kayo na bahala dyan. Ang nakikita ko lang, may mga third party. Yung third party, hindi laging kabit yan. Minsan yan yung mga nangingialam, epal sa relationship nyo, pwedeng sitwasyon, mga bagay, tao, kamag-anak, kaibigan, no? Or kung merong mga agaw o ahas sa relationship nyo, o kung may magtataksil man dyan, may titingin sa iba, may papatol sa iba, or umaaligid na mga tukso, yan yun. Mga distractions, mga pwedeng makapanira sa inyo in 2025. So, ayan. Parang may mga may mga dahilan ng conflict ninyo. O, syempre, ayan may mga stress. Siguro itong 2025, ang daming mga konsumisyon dyan sa jowa mo, sa asawa mo, ewan ko, may stress ba kayo sa isa't isa or may mga stressful, pwede rin namang mga stressful situations na yun yung nagdudulot ng pressure sa relationship nyo. Pwede rin naman, okay? Pero, nakikita ko naman dito, kahit na magkaroon ng pagluloko dito, landian, akitan, may umaaligid na mga higad or ahas, tingin ko naman, hindi naman yon sapat or hindi ka pa rin niya kayang palitan eh. So, pwedeng landian lang yan, fling, pumatol, pero syempre just the same, pumatol pa rin, masakit pa rin, kasalanan pa rin yun, kalokohan pa rin yun, pagiging unfaithful pa rin yun. Pero nakikita ko lang dito, hindi ka rin naman niya kaya basta i-dispatch siya o palitan ng ganun lang. Okay? So, tignan pa natin yung additional na mga mensahe using tarot cards. Meron kang Six of Swords, meron kang Page of Wands, Moon. Tapos sa bottom ng deck mo, you have the Eight of Wands. Okay, so malakas na energy ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, malakas na energy ng Pisces, or Gemini, Libra, Aquarius. May energy din dito ng mga bata or kung sino man to. Family member ba to? Or jowa? Kakonek? Asawa? Basta mas bata? Or mas batang tignan? Or mas bata pagdating sa emotions? Hindi ko alam eh. Or student, kung meron ka pang mga pinaaral dyan, like mga anak, pamangkin, etc. Meron ding pagiging curious, pag-i-explore. So, nakikita ko dito, pwedeng very excited kayong matuto about something. Hindi ko alam kung iba sa inyo dito adventurous, curious, no? Pwede rin may mga good news na paparating sa'yo or opportunity with the Page of Wands. Yung isa sa nafe-feel ko. At nakikita ko na mag-i-improve yung mga bagay-bagay sa'yo, Sagittarius, yung mga nagpaplano ditong lumipat. Ayan, specific, lumipat sa ibang bansa, sa ibang lugar, na ibang company, etc. Ibang tirahan. Nakikita ko na makakalipat ka sa mas better. Basta, makakalipat ka sa mas better, partnership man yan, relationship, lugar, trabaho, etc., bansa, no? Basta, mayroong improvement dito.
Okay? May pag-alis, may iiwanan, merong bagong lilipatan, yan yung mga ganyang energy. Pagta-transition eh. So, unti-unti kang nakakapag-adapt, no? Or nakaka-recover. Basta, for sure, yung malilipatan mo, mas better yun. Mas okay dun. May mga secret na marireveal para sa'yo ngayong 2025. Isa na siguro dyan yung third party kung meron man. Okay? Pero yung iba dito, baka yung iba dumaan kayo ng period ng depression. Okay? Yung iba, baka may period ng depression. Or, may mga something na hidden dito na makakasurpresa sa'yo, Sagittarius, na pwedeng hindi pa marireveal agad-agad. May mga nakatago moon yan eh. May mga bigla na lang lilitaw dyan, magugulat ka na lang. And maging maingat ka about health ha. So yun lang yung masasabi ko sa moon card kasi baka may mga underlying health na problems. Hindi ako doktor, no? Disclaimer. Siyempre sa doktor lang kayo magtitiwala pagdating sa health ninyo. Pero nabanggit ko lang dahil yun yung na-feel ko rito. Okay? So, maraming mga ganap sa'yo. Very active ka nga. Tamang-tama dun sa bear card tsaka sa 8 of Wands. Maraming communication, travel, mga opportunities na darating. Sabihin na natin, pwede ka rin maka-attract ng mga intriga, jealousy dito. Pero yun na nga, nakikita ko magiging punong-puno ng action. Maraming ganap. Magiging very active. And may mga bagay dito na mabilis with the 8 of Wands. Lakas nung mabibilis yung movement. Okay? Tingnan na natin yung closing message, advice, affirmation para sa year 2025 sa'yo, Sagittarius. Ang nahugot natin, breathe. Pinakamensahe mo, breathing is a very sacred practice. It allows you to center yourself and find your true being. Each breath is a way to align yourself to the cosmos and for natural knowledge to come through easily. Take time each day to follow your breath to reconnect the source. Okay, so pag parang meditation, tinuturuan ka ng meditation, siguro kailangan mong i-ground yung mga energies mo. Ibalik yung balance. Oo. Kailangan mo rin ng period ng pahinga, detoxification or time out. Kasi breathe parang kailangan bigyan mo ng time yung sarili mo ng allowance, oras, makapag-detox, makapag-relax. Space, no? Space and time siguro required para sa iyo, para sa iyong well-being. Affirmation mo, I follow my breath and be connected with the divine. O, diba? Sabi ko nga, kung medyo hindi na naka-align yung mga chakras mo, kung hindi ka na grounded, ito yun, para bumalik ka sa center. Okay? Blessed New Year sa iyo, Sagittarius. Sana makatulong sa iyo itong reading at if ever na magkatotoo may mangyari dito, in the future, balikan mo kung mag-comment ka. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.